welcome Senator and President of PDP Laban, the Honorable Robin Padilla, together with Mariel Rodriguez Padilla. PDP Laban, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban. Bumili ka na ng suka, linisin ng tanso. Magandang gabi po sa inyong lahat! Mabuhay mga mahal kong kababayan! Assalamualaikum! Magandang gabi po. Ang kasaysayan ng PDP Laban ay isa sa pinakamakabuluhan sa politika ng ating bansa. Ito ay ang partidong nagdala kay Rodrigo Roa Duterte noon ay alkalde ng Davao City sa kanyang matagumpay na pagtakbo sa pagkapangulo noong 2016. Sa kauna-unahang pagkakataon po, isang leader mula sa Mindanao ay nahalal bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ito rin ang ikalawang pagkakataon na ang PDP Laban ay nakapaglukluk sa isang kandidato ng pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno na kilala sa tapang at malasakit, naging makapangyarihang puwersa para sa reforma si Pangulong Duterte at ang PDP Laban. Ang kasulukuyang partido ay nag-ugat sa pagkakatatag ng Partidong Demokratiko Pilipino noong February 6, 1982 sa lungsod ng Cebu sa pamumuno ng yumaong Senador Aquilino Nene Pimentel Jr. kasama sina Antonio Cuenco at iba pa mga leader mula sa Katimugan. Samantala, ang Partidong Laban ay itinatag naman noong 1978 ng yumaong Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. mula sa pinag-isang adhikain ng dalawang makasaysayang partido, nananatiling buhay ang diwa ng tunay na paglilingkod sa bayan. Isang pamana na patuloy nating pinagyayaman at pinangangalagaan. Ang adhikain ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay pagbabago. Second chance, katulad ng ginawa niya sa Davao City, isang napakagulong lugar, pugad ng iba't ibang rebeldeng grupo at sindikato. Pero dahil sa kanyang tapang at malasakit, naging tahimik, mapayapa at progresibo ang Davao City. Yan din po ang dahilan kung bakit ako ay napili ni Tatay Digong na maging PDP Laban President. Dahil katulad po ng Davao City ay simbolo ng pagbabago at second chance. Mula po sa pagiging real bad boy, nagbayad ng kasalanan sa kulungan, nagmuslim at nagbagong buhay. At ngayon po ay isa pong senador po ninyo. Allahu Akbar! Takbir! Ang pagbabago po, basta't may tapang at malasakit, yan po ang adhikain ni Rodrigo Roa Duterte. Pagbabago, second chance. Tandaan po natin, kahit kailan, hindi po naging pagpatay ang adhikain ni Rodrigo Roa Duterte. Ang kanyang daladala ay pagbabago, second chance. At mga kababayan, ito na po ang last chance po natin lahat para makamit ang pinapangarap nating pagbabago para sa Pilipinas. Mga mahal nating kababayan, ito po ang Duterte, ang kandidatong senador ng ating Supremo, Rodrigo Roa Duterte! Si Junior, si Pitus, ano kaya ang nag-aabang sa kanya 10 taon mula ngayon? Ano kaya ang case niya? Case, C. Constitution.
Ito pa rin kaya ang konstitusyon natin? O nanaig na kaya ang Duterte upang baguhin ang mga dapat talagang baguhin na alam naman ng mga dalubhasa na butas ng ating konstitusyon? A. Agriculture. Tayo kaya ay kumakain na ng sarili nating bigas? 20 pesos na kaya ang bigas pagdating ng panahon na yon? Isa lang ang sasabihin ko sa inyo. Kung gusto ninyo na magkakaroon kayo ng Senado na hindi hawak sa liig, hindi hawak sa ilong ng kung sino man, hindi hawak ng Malacanang, hindi hawak ng ibang branches of government, isang Senado na independente at talagang sinusunod ang doktrina ng checks and balances na magbabantay sa mga pang-aabuso ng ibang branch of government. Wala kayong ibang gawin kundi ibuto itong sampung ito, Duterte. Yun lang, wala na akong ibang sabihin sa inyo. Yun lang! Ano po sa kalusugan, bilang chairman ng health, malasakit centers, super health centers, at regional specialty centers. Chairman din po ako ng sports, ilayo natin ang mga kabataan sa illegal na droga. Proud lang ako bilang chairman ng sports. Dati kulela tayo. Ngayon po, nakamit natin ang first ever gold sa 2020 Tokyo Olympics. At nakadalawang gold tayo sa Paris Olympics. Suportahan natin ang ating mga atleta. Chairman din po ako ng Committee on Youth sa mga kabataan. Kayo po ang kinabukasan ng bayang ito. Mag-aral po kayo ng mabuti. Nung umpisa ng inyong termino, gusto ko po talagang tumulong sa iyo. Dala po ng senador ng Visayas ang sa tingin ko solusyon sa mga problema natin sa kahirapan, solusyon sa problema sa korupsyon. Naging commissioner po ako ng PACC. Alam ko po ang naging problema sa korupsyon. Nag-antay po ang PACC na kausapin nyo kami, ang Presidential Anti-Corruption Commission. Bakit po, Pangulong Marcos, bakit inabolish nyo ang PACC sa kauna-unahang executive order? Bakit po, Pangulong Marcos? Ako po ay isang abogadong probinsyano at aking kinakatawan ang mahigit 50 milyong Pilipinong magsasaka. Alam ko po yung gawain ng isang magsasaka. Ginagawa ko na po yan magmula nung bata ko hanggang ngayon. Hindi tulad po ng iba na nagsasabing meron silang puso para sa mga magsasaka pero hindi man lang nila nasubukan magbungkal ng lupa o kaya'y magpunta sa bukirin. Yan po yung aking buhay na ginagawa po ngayon. Kaya sa lahat po ng mga kapwa magsasaka sa buong Pilipinas, tayo po ang pinakamahirap na sektor sa buong Pilipinas. Ako po ang magiging boses po ninyo sa Senado. Kaya ngayon po, ang sinasabi ng mga surveys, 27% po ng ating mga mamamayan ang nakararamdam na po ng gutom. Totoo po yan. Napakataas na porsyento po yan. Halos 38 million na Pilipino ang apektado na nakakaramdam po ng gutom. Mabigat po yan. Wala ni isa mang padre de pamilya ang papayag na makita ang kanyang pamilya na gustong kumain, ngunit wala siyang makain. Ngunit, ang ating pamahalaan ay parang hindi niya pinapansin ang problema ito. Ang katotohanan po, wala silang ginagawa para sa ganun ay ma-resolve ba natin ang problema ito. Ang ginagawa po nila ay binibigyan po kayo ng ayuda. Ako po'y nasa private hospital. Napansin ko po, hindi po lahat ng na-admit sa private hospital ay mayayaman. Agree po ba? Ang problema, pag-uwi nila, ang laki ng billing nila. Kaya lang po, ang Malasakit Center nasa public hospital. Agree ba kayo na lagyan ng Malasakit Center din ang private hospital? Magtanong bago bumoto. Ang daliri ginagamit mo sa pagboto, itutok mo sa kanila at magtanong.
Kapag ginawa mo yan, gaganda, aaba ang sistema ng kalusugan natin para tulungan ang mga magsasakang mahihirap. Hindi na natin kakailanganin pa ang isang superhero. Sapat na ang boto mo. Hawak mo ang kapangyarihan sa dulo ng daliri mo. Ang bansa ay nakaharap sa maling direksyon. Maling direksyon ang tinatahak ng kasalukuyang administrasyon. At hindi natin maaasahan na tayo'y mapupunta at makakarating sa ating destinasyon kung mali ang ating tinatahak na landas. Isinuko ang ating soberanya. Nasaksihan natin lahat, pati ang mga kasamahan nating magigiting na miyembro ng pambansang pulisya na naririto ngayong gabi. Nakita natin kung paano pinagkanulo ang kapwa natin Pilipino at ginawang mistulang handog sa kamay na naglalaway na banyaga dyan sa ICC. Kayong lahat, kayong sambayanang Pilipino, ano ang nasa mga puso nyo? Ano ang nasa isip nyo? Ako, alam ko na hindi kayo matatakot at magpapatakot doon sa kabila. Duterte kayo o hindi? Duterte kayo o hindi? Mahal nyo ba si Tatay Digong? Mahal nyo ba si Bibi Inday? Totoo ba yan? Kahit ano mangyari, hindi tayo magpapabili